42 to 47. 47, as we say here, they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad, sincere heart, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Hallelujah. Shall we pray? Father God in heaven, hallowed be your name, O God. Patuloy ka naming purihin, patuloy ka po naming lulhatiin at itaas ang pangalan mo, Diyos, sa oras na ito. Oras na upang pakinggan po namin ang iyong mga salita, yung mensahe, O Diyos, sa bawat isa sa amin. And Lord, may invite the power of your Holy Spirit na patuloy, O Diyos, na kumilos sa kalagitnaan po namin, na patuloy na kumilos sa puso ng bawat isa, O Diyos, upang maintindihan po namin ang iyong mensahe sa oras na ito, Diyos. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O Diyos, na Ikaw, O Diyos, ang laging naggagabay sa aming mga hakbangin, Panginoon. Nang sa ganun magawa po namin yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kagalakan, kapurihan sa amin pong mga buhay, O Lord God. Apart from you, O Lord God, wala po kaming kayang gawin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, ang iyong mga salita ay pinagkakatiwala ko sa iyo, O Diyos, na Ikaw, O Diyos, ang pumilos, na Ikaw, O Diyos, ang manguna sa bawat words na lalabas sa aking bibig in the mighty name of Jesus. Lord, may your presence be upon us today, O God. Lord, maraming salamat sa banal mong Espiritu, Lord God, na siyang laging kumikilos sa amin pong mga buhay. Thank you so much, Lord, and we entrust your message to you, Father God, and your mighty hand in the mighty name of Jesus. Amen. Lahat po tayo umupo. So the title of our message for today is ang mabisang susi upang tayo ay lumago. Effective case for church growth. Ang mga mabisang susi upang bawat isa ay lumago bilang iglesia ng Diyos, bilang iglesia ng ating Panginoon. Thank you, Sister Michelle, for the words na binasa mo. So when the apostles received the power of the Holy Ghost, the power of the Holy Spirit, on the day of Pentecost, alam po natin na sila'y ginamit ng Panginoon powerfully and mightily. Di po ba? Alam po natin na nung natanggap na nila ang kapangyarihan na magmula sa banal na Espiritu, sila nagbahagi, pinahayag nila ang salita ng Panginoon na may kapangyarihan. They preached the gospel with courage and boldness. At sa pamamagitan ng kanilang mga buhay, mga kapatid, the early church experienced exponential growth. Amen? The early church experienced exponential growth hindi lang sa kanilang mga bilang, kundi pati na rin sa kanilang sarili na lumago din ang kanilang relasyon sa ating Panginoong Diyos. So mula sa bilang na 120 believers, through the power of God, ang 120 na mananampalataya sa isang araw lang naging 3,000 believers. Amen. Naging 3,000 believers. At yan ay resulta ng kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa puso ng bawat tao. Pero sa panahon ngayon, kung titignan po natin, mahirap na yung ma-save ng 3,000 sa isang araw, di ba? Kahit na nga sa ngayon, kapag may nag-i-invite na mga krusada, noon kapag may crusade na kapag may nag-i-invite ng mga crusades, ang daming nag-a-attend. Pero ngayon wala na, kukunti na lang kapag may krusada na ini-invite sa atin dahil mas pinipili na ng mga tao yung humawak ng cellphone kaysa pumunta sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Ito ay katotohanan na kahit sabihin natin, kahit hindi natin tanggapin, pero ito ang totoo. Sa Pilipinas nga kapag may ng crusade, wala na. Pero noon, ang dami talagang
pumupunta. Pero sa ngayon, wala na. Pero tingnan po natin kung ano ang lesson na makuha po natin sa mga early church, kung ano ang mga aral na matutunan po natin sa buhay ng mga early church, kung paano sila lumago, kung paano sila nabuhay sa kanilang pananampalataya, kung paano naging matatag ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang paglago ng mga early church, mga kapatid, ay walang ginawa na gimmick, walang strategies na ginawa ng mga apostle upang ma-encourage nila yung mga tao. But, ang ginawa lang nila, devoted to the biblical principles. Pinanghawakan nila, naging pundasyon nila ang salita ng Diyos. Nabuhay sila, naging tapat sila sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Pinanindigan nila ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Yun ang naging sandalan nila, yun ang naging weapon nila kung bakit kung bakit naging rapidly ang paglago ng early church during that time. Kaya sa araw na ito, tignan po natin yung mga susi na ginawa ng early church na dapat po nating i-adapt na gawin din upang tayo ay lumago bilang anak ng Diyos. Sino nang malago dito sa kanyang pananampalataya? Lahat na po ba tayo ay may paglago? Amen. Ang paglago ay hindi po automatic. May mga process po na dapat mangyari. So what are the effective case for us to grow spiritually bilang anak ng Diyos o bilang iglesia ng Diyos? And number 1, sabi dito, devotion to God's Word. Sa verse 42, sabi doon, be devoted to the apostles' teaching. Ano yung itinuturo ng mga apostoles? Walang iba kundi yung salita ng Panginoon. So tingnan po natin ano ang ibig sabihin ng word na devotion. Makita po natin the word devotion is, in other words, is loyal, faithful, dedicated. So, paano naging devoted ang iglesia ng Diyos noon sa itinuro ng mga apostles? Sila ay patuloy na nakinig sa mga itinuro ng mga apostoles. Sila ay sumunod at ipinamuhay ang kanilang napakinggan na salita ng Diyos. At hindi lang nila sinunod at ipinamuhay ang itinuro sa kanila, but they were also transformed and they were changed. Andun yung pagbabago sa kanilang buhay. Yung napakinggan nila na dapat silang magbago. Tunay na ginawa nila na nagbago to the Word of God na kanilang napakinggan. So the early church was also grounded in the truth of the Holy Scriptures. Sila ay nagbabad sa salita ng Panginoong Diyos. Well, hindi ko sinasabi na hindi kayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero it is a good example na i-adapt po natin ang attitude ng early church na sila ay talagang babad sa katotohanan ng Scripture at talagay sila ay babad sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sila ay babad sa katotohanan ng Ebanghelyo. So kung gusto rin po nating maging devoted sa apostles' teaching, mga kapatid, dapat meron din tayong dedikasyon sa pagbabasa ng Biblia. Ilang chapters ang mabasa natin isang araw? Or ilang verse ba kung verse? Ilang verse at ilang chapters ang mabasa natin ng isang araw? Sige nga, padamihan. Chapter, sakban na matulog. Okay, 1 chapter, sakbay nga maturog, bago siya matulog. Ano pa? Pagising sa umaga, ilang kapitulo naman? 1 chapter. 1 chapter pagising sa umaga, 1 chapter bago matulog. Madami na yon. Pwede nang simula sa ating paglago sa ating pananampalataya. Bakit kailangan nating magbabad sa Ebanghelyo na Diyos? Kasi hindi po tayo pwedeng maging devoted sa Diyos kung hindi muna tayo maging devoted sa Kanyang salita. Hindi po pwede yun. Hindi natin pwedeng sabihin
Devoted naman ako sa Panginoon. Hindi naman tayo nagbabasa ng kanyang salita. So dapat kung devoted tayo sa Diyos, devoted din tayo sa pagbabasa ng kanyang salita. Magka-partner yun, hindi pwedeng maghiwalay. So ganun din kung gusto rin nating maging devoted sa church kung saan tayo inilagay ng Panginoon, we need to be committed. Dahil hindi tayo maging devoted sa church kung saan tayo inilagay ng Diyos kung walang commitment sa Diyos. At walang commitment din sa trabaho na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Like for example, mga kapatid, sa mga atleta, for them that nang sa ganon ay matawag sila na professional athletes, kailangan nilang i-devote ang kanilang mga sarili, i-devote nila ang kanilang isipan, their body, their time, their diet, and everything nang sa ganun ma-perfect yung skills ng kanilang katawan. At kailangan din nilang maging devoted sa mga trainings. Bakit? Kasi sa mga trainings, doon nila napapalakas yung kanilang katawan. At kapag may kalakasan, may possibility na maging professional athlete sila. Ganon din sa ating mga mananampalataya. Ganon din spiritually, mga kapatid, na kapag patuloy po nating basahin ang salita ng Diyos, may paglago at napapalakas din ang ating buhay spiritual. Amen? Amen. Kasi kung hindi natin babasahin ang salita ng Diyos, hindi tayo mapapalakas. So to be truly devoted is not a cycle, is not a casual thing. Is not a casual thing, kundi ang pag-devote sa ating Panginoon ay ang totoong pagsuko sa ating Panginoong Diyos. Dahil hindi natin pwede rin sabihin na tayo ay devoted sa Diyos kung wala namang tunay, wala namang totoo na pagsuko sa ating buhay, sa ating Panginoong Diyos bilang tinawag ng ating Panginoon. So to be truly devoted is not casual thing, subalit ito ay totoong pagsuko sa plano at kung saan tayo tinawag ng Panginoong Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 35, sabi ni Apostle Paul, I am saying this for your own benefit, not to put a restraint on you, but to promote what is proper, and so that you may be devoted to the Lord without distraction. So mula dito sa iglesia ng Corinto, mga kapatid, nais ni Apostle Paul sa iglesia ng Corinto na wala sanang distraksyon sa kanilang paglilingkuran sa Panginoong Diyos. Hindi sana mahati ang pagiging devoted nila sa Panginoon. In other words, Apostle Paul encouraged the church of Corinthians not to get married. In-encourage niya ang iglesia ng Corinto na huwag mag-asawa. Dahil sabi ni Apostle Paul, kapag may asawa na, may kahati na ang ating Panginoong Diyos, mawala na yung talagang focus natin sa ating Panginoong Diyos. Kasi andyan na yung family natin na pinaglilingkuran din natin, sa kabila na pinaglilingkuran din natin ang ating Panginoong Diyos. So in application this for us, mga kapatid, meron man tayong pamilya, dapat alam po natin ang ating top priority. Amen? Kahit mayroon tayong pamilya, dapat alam natin ang ating top priority sa ating mga buhay. Let's continuously devote ourselves to the Lord in His ministry. Sa kabila na meron tayong pamilya na inaasikaso. Amen? So, hindi sana maging hadlang ang ating pamilya upang ipahayag natin ang salita ng Panginoong Diyos sa ibang tao. Hindi sana hadlang ang ating pamilya na sundin natin ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Hindi sana hadlang ang ating pamilya upang gawin natin yung mga bagay na iniuutos ng Diyos na dapat po nating gawin. Hindi sana hadlang ang pamilya natin upang patuloy po nating gawin
kung ano ang nararapat at kung ano ang nagbibigay kagalakan, kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Amen? Nang sa ganun maging devoted tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ni Apostle Paul, in-encourage niya yung mga taga-Korinto na huwag mag-asawa. Wala kasi siyang asawa eh. Si Apostle Paul. Kaya in-encourage niya yung Korinto na huwag din mag-asawa. Pero alam nyo, ang hindi daw pag-asawa is a gift. A blessing. Ako rin nga nun, ayaw ko mag-asawa, pero nagganon-ganon. Pinaikot ng ewan. Dahil ayaw ko rin yung mag-asawa kasi I love ministry talaga. I love working in the ministry kahit yung tumutulong ba sa ministry yun ng Panginoong Diyos. Kasi kapag may ibang kasi yun, ay gusto ko lang tumulong sa ministry. Kaya sabi ko, Lord, siguro hindi na ako mag-asawa. Pero nag-asawa pa man din. Ganun pa man, kahit may asawa tayo, sabi nga natin kanina, dapat alam po natin ang ating top priority. Kung ang asawa natin ay hindi believers, hindi sana tayo mahila ng ating mga asawa. Amen. Kundi tayo ang hihila sa ating mga asawa kung hindi sila mananampalataya. Amen. So pangalawa, nagsusi na dapat po natin gawin upang tayo lalong lumago sa ating paglilingkuran sa ating Panginoong Diyos bilang iglesia niya, commitment to fellowship. In verse 42, sabi din doon, they devoted themselves to fellowship. Amen. So the word commitment, in other words, is dedication and engagement. An agreement or pledge to do something in the future. Kaya sa mga young people, mga lalaki at babae, mayroon tinatawag na engagement. Pero kami noon walang engagement. Wala nang wedding ring eh. Pero ngayon karamihan na yata may engagement, kaya may pasing-sing-sing na. Kaya ako wala akong wedding ring. Pero hindi naman yun ang mahalaga. Diba? So, like for example, sa Pilipinas, sa aming mga Assemblies of God, may kapag every 3 years, meron po kaming pinipirmahan na commitment form o di kaya membership form. Kasi every 3 years, nare-renew yung membership po natin sa iglesia kung saan tayo. Kaya nang sa ganun, ma-verify yung mga miyembro sa isang iglesia. Kaya meron kaming pinipirmahan na commitment form at saka membership form. Pero dito sa Hong Kong, wala tayong pinipirmahan. Pero hindi naman important yun. Ang mahalaga, we are willing to commit ourselves in the ministry of God. Amen? In the ministry of God, and willing ourselves to commit and obey to our Lord Jesus Christ. So the word fellowship naman is, in Greek word is koinonia, which means sharing life together in deep relationship. Kaya sa ating taga All Saints Global Family, meron ba tayong deep relationship? Amen. Alam na natin yun ang sagot nun. Hindi ko na dapat banggitin pa. So, which means the word koinonia, which means sharing life together in deep relationship. That's why, as one body of Christ, meron tayong tinatawag na fellowship, di ba? As one body of Christ, we are gathered together, fellowshipping with the Lord and fellowshipping with others. Na bakit? Ano ang rason? To develop deeper relationship with each other. So the early church, makita po natin yung unang iglesia, mga kapatid, hindi nila sinayang ang kanilang oras to fellowship with the Lord and fellowshipping with each other. Kaya nung tinanggap nila ang banal na espiritu, nandun sila sa isang lugar, nagkakaisa sila na nagsamba o nagpuri sa Panginoon. Then the power of the Holy Spirit came down and they received all the baptism of the Holy Spirit. So God has called us and put us together as His family upang tuparin po natin at tapusin po natin ang layunin ng Diyos sa sangkatauhan. Amen? Tayo ang ginagamit ng Diyos upang maisakatuparan ang layunin ni Jesucristo nung siya'y nandito sa lupa, to reach
out those who, yung mga tao na hindi pa nakakikilala sa Diyos upang ibahagi po natin ang kanyang salita sa ibang tao. So as family of God, what is the purpose of fellowship? Why is it important na may fellowship sa mga anak ng Diyos? Sa Hebrew 10:25 sabi dito, "And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near." So one reason bakit kailangan nating makipag-fellowship mga kapatid is to encourage each other. Amen? To encourage each other. Fellowship is not a suggestion by the Bible, but it is commanded. Amen? Amen. So, kailangan po nating makipag-fellowship sa iba kasi kung nag-iisa, walang nabubuhay na nag-iisa. Ano ba yung kanta nun? Walang sinumang nabubuhay para sa kanyang sariling lamang. Kaya iniuutos ng Panginoon na we need to fellowship sa kapatiran po natin sa ibang iglesia. Nalala ko yung sabi ni Berlin kahapon. Sabi daw niya sa pastor nila, kay Pastor Oral, na kapag statutory holidays, hindi niya nakikita si Berlin doon sa church nila. Dahil si Berlin ay sumasama sa mga ibang church. At sabi daw ng pastor nila, it is good. Ayun ay maganda. Na hindi porke na hindi tayo belong doon sa church na yun ay ayaw na nating kasama. But we need to mingle. Kahit nag-iba-iba tayo ng denominasyon, kailangan din tayo ng fellowship because iba man ang denominasyon natin, we are one body of Christ. Walang naihiwalay na katawan ni Kristo. So if we accept that we are part of the body of Christ, hindi pwedeng maihiwalay yun. Hindi pwedeng maihiwalay yung isang kamay, nakadikit yan sa katawan ni Kristo. Kaya hindi pwede na maghihiwalay yung mga body of Christ. Kailangan meron talagang pagkakaisa sa paglilingkod sa Diyos. So kapag maganda ang relasyon ng katawan ni Kristo, ito'y nakapagbibigay ng encouragement sa bawat isa. Di po ba? Lalong-lalo na sa mga baguhan na mga Kristiyano. Pero kung ang isang iglesia ay nawatak-watak, kung ang isang iglesia ay walang pagkakaisa, walang magandang fellowship, walang magandang relasyon, ano ang resulta sa mga mata ng mga bagong Kristiyano? Nakaka-discourage, hindi nakaka-encourage. So we need to fellowship with each other. Another purpose of fellowship is to support each other, builds up each other, and bolster faith. So, Ilocano kumakot no, adda pa nagpipinabilad tayo iti pamati, sigurado nga adda pa nagdakkel. Amen? Ngam no agpipinaupay tayo ay kawanan. So, and also sa pamamagitan ng fellowship, mga kapatid, we uplift one another. Lalo na yung mga alam po natin na merong pinagdadaanan na kailangan nila na ma-lift up. Kaya kailangan talaga, mahalaga talaga ang fellowship sa ating katawan ni Kristo. And through fellowship, there is sharing, pagbahagi sa kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. In Proverbs chapter 27 verse 17, sabi doon, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Alam niyo yung kutsilyo, kapag hindi na matulis. Oo, yung kung hindi na matulis, kung hindi na matadam, matadam yung kutsilyo. Matalim. O, kung hindi na matalim yung kutsilyo, kailangan asaon doon sa kailangan asahin doon sa katulad niya na metal. O, katulad niya na kutsilyo upang sa ganun maging matalim ulit yung kutsilyo. Ganun din sa ating mga tao. Similarly, two people can interact and help to refine each other. So, in other words, kapag ang kinakasama po natin, yung kasakasama po natin ay mayroong positive mindset, tayo din ay natutulungan na maging positibong mag-isip.
Kung ang kinakasama natin ay yung may matatag na pananampalataya, sigurado napapatatag din ang ating pananampalataya. So kung ang kinakasubalit, kung ang kasakasama natin ay yung mga puno ng negative yung utak, maapektuhan pati spiritual life po natin, sigurado yan. Tapos kung ang kinakasama natin, nanghihina na nga tayo, may nararamdaman na tayong panghihina, tapos yung gusto mong kasama ay yung kasama mong nanghihina, ano ang resulta? Ay lalong manghina yung dalawa, lalong manghina yung dalawa. Sabi sa Matthew chapter 15 verse 14b, kapag ang bulag ang umakay sa kapwa niya bulag, sigurado mahuhulog sila sa buhay. Ganun din spiritually. Kaya kapag nararamdaman natin ang manghina sa ating paglilingkuran, mga kapatid, piliin po natin ang ating samahan. Tingnan po natin yung makapag-i-encourage sa atin, tingnan po natin yung makaguyod kanya tayo tapno itikas takot bumilag lang di jay pamatiteo. Kaya mga kapatid, mga magulang, napakahalaga ang fellowship as one body of Christ. And when we come together in fellowship, we reflect the unity of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And one thing more, fellowship provides strength. Diba? Kung may pagkakaisa tayo na magtrabaho, andun yung kalakasan, ang daling matapos yung trabaho. Di po ba? Dito nga, like for example, dito sa church, kapag sa hapon, kapag mayroon tayong pagkakaisa na maglinis, meron tayong pagkakaisa na ipasok yung mga gamit, kapag madami tayo na nagtatrabaho, di ba ang daling matapos ang gawain? Ganon din yun, mga kapatid. So, fellowship as one body of Christ provides is strength. Provide na po-produce ang kalakasan po natin. Kaya mga kapatid, let's devote ourselves fellowshipping with the Lord and to other believers, because church growth, individual and in group, requires fellowship and genuine relationship. So in application this to us, let's continue to encourage one another, support each other, uplift one another, and bolster faith of each other for us to grow in Christ Jesus. Amen. So pangatlo, passionate and united prayer. The early church devoted themselves to prayer. They relied on prayer for guidance, power, and unity. Nag-devote sila sa pananalangin. Sa Acts chapter 1 verse 14a, they all joined together. Acts chapter 1 verse 14a, they all joined together constantly in praying. So the word passionate prayer means it is a prayer from the heart, not just from the head. Amen? So ang passionate prayer ay nanggagaling sa puso, hindi nanggagaling sa ulo. Puso. Hindi nanggagaling sa sinagsabi ng puso. Ang passionate prayer ay nanggagaling sa puso, hindi nanggagaling sa ulo. So ano man ang plano, anong hindi nyo nakuha? 114a, yung sa una lang, una na paragraph, hindi yung lahat. 14a. 14. Acts chapter 1, 14a. May a doon kasi hindi ko kinuha lahat. Yung sa unang ano lang. Yung mga disciples, yung mga apostles noon, kung mayroon silang planong gawin, they began always in prayer. Lagi nilang inuuna na idinudulog sa Diyos ang anumang plano nila sa kanilang ministeryo at sa kanilang mga buhay. Kaya nung pumili sila ng kapalit ni Judas Iscariot na manglilipot, they began in prayer. Ipinagkatiwala nila sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang panalangin upang ang Diyos ang kumilos at ang Diyos ang mismong pipili sa kapalit ni Judas Iscariote. At walang napili kundi si Matthias who replaced Judas as an apostle of Christ. And Acts chapter 12 verse 5. Acts chapter 12 verse 5.
But while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him. So makita po natin ang istorya ni Peter na kapag may marubdob na panalangin ang buong iglesia, miracles happen. Amen? Na kapag may marubdob at pagkakaisa na panalangin ng buong katawan ni Kristo, nakikita po natin ang magandang resulta. So alam po natin ang istorya sa Book of Acts na when believers rapidly increase, nagkaroon ng persecutions, di ba? Nagkaroon ng persecutions at alam po natin na si Apostle Paul o Saul ang isang nag-persecute sa mga churches. But after Saul conversion, nung nabago na-transform na si Apostle Paul si Saul na naging Apostle Paul na, hindi pa rin tumigil ang persecution during that time. Kasi andun si King Herod Agrippa who persecuted the disciples or the apostles of Christ. Kaya si King Herod Agrippa, pinatay niya si Apostle James. Paano niya pinatay si Apostle James? Sino nakakaalam? Paano pinatay ni King Herod Agrippa si Apostle James? Pinutulan na di ulo na. Pinutol na di dyan, ulo na, pinugutan niya ng ulo si Apostle James. And then, King Herod Agrippa arrested Apostle Peter at ibinilanggo niya ito, inilagay niya sa bilangguan. So makita po natin dito na noong nalaman ng buong iglesia na nabilanggo si Apostle Peter, ang buong katawan ni Kristo ay nagkaisa sa panalangin, mga kapatid. They prayed for Apostle Peter, mga kapatid. So, nung panahon na nasa bilangguan si Apostle Peter, upang hindi siya makatakas, nilagyan nila ng tanikala yung kamay, pati yung paa. Tapos sa kabilang magsumbangir na kabila, sa magkabilaan, sa left and right, meron ding nag-guard sa kanya. Ganon din sa labas ng pintuan ng bilangguan, meron ding gwardiya nang sa ganon, sigurado na hindi makatakas si Apostle Peter. Pero makita po natin dito na sa lagitnaan ng tulog nila, biglang nagliwanag ang kwarto kung saan nandoon si Apostle Peter at nagpakita ang anghel ng Diyos. Amen? So sabi ng anghel na Diyos, tinapik niya si Apostle Peter, kung kayo yung natapik, hindi kayo kaya magulat. Ano? Tinapik ng anghel si Peter na natutulog, at nung iminulagat niya ang mata niya, nakita niya Ayan, para magising naman kayo. Pero kasi ako nakita, hikap ng hikap. Kaya nung iminulagat ni Peter yung mata niya, nakita niya yung anghel nakita ni Peter ang anghel. Kaya sabi ng anghel, magchinelas ka, magbalabal ka, and then sundan mo ako, sabi ng anghel. Kaya sinundan ni Peter ang anghel hanggang makalabas sila ng pintuan ng kwarto ng bilangguan. Pero ang akala ni Peter, parang nananaginip siya. Pero saka na lang niya napagtanto or na-realize na totoo pala ang nangyayari nung totally na nakalabas na sila sa bilangguan. At doon, niwanan na siya ng anghel. At doon, dito natin makita na ang marubdob at mainit na at maapoy na panalangin ng mga iglesia ng Diyos ay may milagrong resulta. Amen? Amen. Dahil sa panalangin ng buong iglesia, naligtas si Pedro sa kamay ni Herodes. At ito ay nagtuturo sa atin, mga kapatid, na kapag tayo ay nasa hindi magandang sitwasyon,
imbes na complain dito, imbes na complain doon, we should turn to God in prayer. Amen? Amen. So ano man ang pinagdadaanan natin, ilagak po natin, lumuhod po tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So as believers, dapat umaapoy din tayo sa ating panalangin katulad sa early church because passionate prayer ay isang susi upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya at paglilingkuran sa ating Panginoong Diyos. At so kung ang early church, early believers ay mayroong marubdog at pagkakaisang panalangin, ang tanong ko, how about us? Kumusta naman tayo? May pagkakaisa din ba tayo sa ating prayer devotion? May pagkakaisa din ba tayo na ipanalangin yung mga nangangailangan ng panalangin? Because prayer, mga kapatid, praying together invites the presence and the power of the Holy Spirit. Amen? Kung nagkakaisa ang Espiritu ng bawat isa, andoon yung power, andoon yung presensya ng Diyos na kikilos sa kalagitnaan po natin. Pero kung may nananalangin tapos may kumukontra, hindi maganda yon. Pero kung ang buong iglesia, as body of Christ, mga kapatid, ay may pagkakaisa sa prayer, may pagkakaisa sa isang espiritu, there is a power in the midst of them. Kaya mga kapatid, let's continuously praying together in unity. So pang-apat, medyo matagal dito, pero I try my best nga i-short. Number 4, Christ-centered worship. Isang susi upang tayo'y lumago sa ating paglilingkuran sa ating Panginoong Diyos. Yung ating pagsamba ay dapat nakasentro sa ating Panginoon. So the early church devoted themselves to the breaking of bread, praising God and enjoying the favor of all the people. So Christ-centered worship, it means that our worship is directed to God, that our worship is offered to Him, na ang ating pagsamba ay may kagalakan, pasasalamat at sinseridad. Amen? Na wala tayong ibang nakikita kundi ang ating Panginoon lamang, na siyang karapat-dapat na bigyan po natin ng kapurihan at pagsamba mula sa atin pong mga puso. At nais ng Diyos, sabi nga sa John 4:24, na kapag sambahin natin siya, dapat po nating sambahin siya sa espiritu at katotohanan. That our worship to Him is authentic, not performance. Amen? Amen. So, hindi lang tayo kumakanta, pero iba ang laman ng ating isipan at puso, kundi tayo ay sumasamba upang ang Diyos lamang ang maitaas sa ating mga buhay. Tayo ay sumasamba upang ang Diyos lamang ang maluwalhati sa atin pong mga puso. The Bible commanded all believers must be Christ-centered worship. Amen? The Bible commanded us dapat tayong maging worshiper na ang sentro sa ating pagsamba ay ang ating Panginoong Diyos. Sa unang iglesia, bakit nila naranasan ang pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang kalagitnaan? Dahil ang kanilang pagsamba sa Diyos ay totoo. Dahil they worship God wholeheartedly. They worship God with sincerity. They worship God with joy and thanksgiving. Kaya mga kapatid at mga magulang, katulad sa mga early church, we must worship, we must be a Christ-centered worshiper. At kapag tayo ay Christ-centered worshiper, andoon yung power ng presensya ng Panginoong Diyos na kumilos sa ating mga buhay. Amen? Amen. Pero kapag hindi tayo Christ-centered worshiper, malabo na mangyari yun. Pero kapag we are a Christ-centered worshiper, andoon yung pagkilos ng banal na espiritu sa atin itong mga buhay. Worship, let's worship God because worship is all about God, not all about us or about anything, but worship is for God
and for God alone. Okay? Amen. So, ang Panginoon lang ang sentro dapat ng ating pagsamba. Kung minsan, sa ating pag-worship, minsan andun yung pagkilos din ng kaaway. Hindi lahat ng panahon, hindi lahat ng time na nag-worship tayo ay talagang nakasentro tayo sa Diyos. Nakasentro tayo sa Diyos. Pero habang nakasentro tayo sa Diyos, andoon din yung pagkilos ng kaaway. Ano ang gagawin ng kaaway? Bigla niyang ipaalala sa atin ang isang bagay na hindi dapat. Yep. Nang sa ganun Ma-distract. ma-distract May po tayo distraction. sa ating pag-worship. But in times like that, mga kapatid, sa ganyang situation, sige, mag-focus pa rin tayo to sing a song for the Lord. Wag nating hayaan na talunin po tayo ng gawa ng kaaway upang ma-distract po tayo sa ating pagsamba. So, ang ating pagsamba must be a Christ-centered, okay? At ang ating iglesia, let's pray na ang buong iglesia ng Diyos ay maging sentro si Jesu Kristo. Hindi po kaila na may mga church kasi may mga iglesia na parang iba yung nagiging sentro. Well, I'm not judging any church, but may mga ganun po tayong nakikita na parang hindi na si Kristo ang nandun sa sentro ng buong iglesia, but yes, there is something wrong. But let's pray. Kaya yun ang lagi kong pinag-pray sa ating Panginoong Diyos na ang SGC, kahit hindi tayo perfecto, we are not a perfect, dahil kailanman hindi tayo maging perfecto, but I always pray na ang buhay ng bawat isa ay ang Diyos ang sentro. Amen. Ang bawat paglilingkuran po natin ay ang Diyos ang sentro. Dahil that's the matter in the eyes of God. Walang silbi na tayo magaling sa ganyan. Walang silbi na tayo magaling sa doon kung hindi ang Diyos as sentro ng ating mga buhay. So, mas maganda na kahit kunti lang ang naiaambag po natin sa church, ngam ni Apo Diyos de sentro, itibiyag tayo kakabsat. That's matter in the eyes of God. Dahil that importante, yan ang importante sa mata ng Diyos. Kaya, we must be a Christ-centered worshiper. Amen? We must be a Christ-centered worshiper. Number 5, isang susi upang tayo ay lumago sa ating paglilingkuran o sa ating buhay espiritual, radical generosity and compassion. The early church demonstrated selfless giving and compassion. Bininta nila, sabi nung binasa ni Michelle kanina, bininta nila ang kanilang mga positions, bininta nila ang lahat ng kanilang mga ari-arian at ibinigay sa mga nangangailangan, lalo na sa mga walang makain. Well, hindi ko sinasabi na ibinta rin ninyo yung mga yung mga sasakyan ninyo, yung mga lupa ninyo. Ang point po dito is bilang iglesia na tinubos ng Panginoon sa kanyang dugo. Tayo po sana ang iglesia ng Diyos na laging uliran sa pagbibigay. Amen? Laging uliran sa compassion, sa maging makabagin, maging mapagbigay po tayo. Tingnan, hindi naman lahat ay kasi marami ding manluloko, di ba? Marami ding manluloko ng mga tao, but God will help us na pang sa ganun, alam po natin yung mga dapat po nating tulungan. Pag po natin gayahin si Ananias at si Sapphira, alam niyo yan? Pag po natin silang gayahin na, sabi ng mga apostles, ibinta nyo yung mga ari-arian nyo. Binintangan nila yung mga lupain nila. Iiwan ko kung magkanong ektarya, kung magkanong pinagbindahan, bininta talaga nila. Pero nagtulag damit niya kasawa nga, na hindi nila ibigay lahat sa mga apostles yung pinagbindahan. So, hindi nila ibinigay lahat ang pinagbindahan. Anong nangyari sa kanilang dalawa? Sila ay namatay. At ito yung nagtuturo po sa atin mga kapatid. Bakit ko ito sinasabi? Dahil ito'y nagre-remind sa atin na hindi natin kailan magulangan. Hindi natin kailanman madaya ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kung sinabi natin na ang ganito ay para sa ganyan, kung sinabi natin na ang ganito ay para doon, let's make it. Gawin po natin ayon sa sinabi po natin at ayon sa kanuuban ng Diyos. Kaya mga kapatid, as a part of the body of Christ, I encourage everyone na patuloy pa tayong maging tapat sa ating pagbibigay,
naging tapat sa pagtulong sa mga nangangailangan ng tulong, the more we give, the more we experience the greatness of God. Amen. And the more we give, the more we experience the greatness and faithfulness of God in our lives. Okay, the last one is consistent evangelism. Isang susi upang tayo lumago sa ating pananampalat paglilingkuran sa ating Panginoong Diyos. Patuloy po nating ipangaral ang salita ng ating Panginoon. So evangelism must be a lifestyle. Hindi lang po, not occasional, hindi lang po sa araw ng linggo o hindi lang po sa araw ng tayo ay may gawain, but in every single days in our life, lalo na kapag masipag tayong mag-post sa Facebook. Ako kasi minsan tamad akong mag-post kaya bihira lang ako mag-post ng Facebook. Kung masipag po tayong Sister Julia ang nakikita, masipag mag-post sa social media at maganda yung mga ipinupost niya, yung mga verses, dahil ito'y nagbibigay po sa atin, ito'y nag-i-encourage sa atin upang yung mga makabasa ay gustuhin nilang sumunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung masipag po tayong mag-post, i-post po natin yung mga word of God. I-post po natin yung mga nakaka-encourage sa mga kapatiran, lalo na kapag alam po natin na mayroong mga kapatiran na may pinagdadaanan, and to invite others to follow Christ. So I really appreciate din yung mga magaling, masipag mag-invite. Sister Fem, Sister Zaini, yung mga taga-central, magaling silang mag-invite. At mas lalo pa kapag yung mga ini-invite natin ay mag-stay. So, yung mga ini-invite po natin, let's surround them, bakuran po natin sila ng ating panalangin upang sa ganun ay sa kanilang pagdalo sa gawain, hindi lang yun ang una at huli, kundi yun ang umpisa sa kanilang paglilingkuran sa ating Panginoong Diyos. Kaya si Sister Maya na in-invite ko dito, talagang pinagpipray ko yan gabi-gabi kasi alam ko rin na meron siyang pinagdadaanan kasi maaga siyang nabalo na yung namatay ng asawa niya, parang magpahanggang ngayon andun pa rin yung parang hindi niya kayang ma-accept na nawala na yung asawa, kaya talagang binapakuran ko siya ng aking prayer at lagi ko siyang ina-update kung makakalabas siya o hindi. And I really glad na medyo na-i-adapt na rin niya yung sarili niya dito sa church. Kaya ganun din ang gawin po natin sa mga ini-invite po natin. I really appreciate you everyone na nag-i-invite sa mga kaibigan ninyo, sa mga kasama, nang sa ganun makarinig din sila ng word of God at ipag-pray natin na minsan na pagkarinig nila sa word of God ay yun ang umpisa upang sa ganun hipuin ng Diyos ang kanilang mga puso at patuloy na nilang hanapin ang pintuan ng kaligtasan. Amen? So sa unang iglesia, when there is persecution, na-scattered sila, di ba? Na-scattered yung mga believers kung saang lugar sila napupunta. Pero hindi yung naging hadlang sa kanila upang ipangaral nila ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kung saan lugar sila napadpad, patuloy nilang ipinangaral, ibinahagi ang salita ng Diyos. Kung kaya napakadaling dumami ang iglesia ng Diyos noong araw. Kaya huwag po tayong mapagod, huwag po tayong panghinaan to encourage everyone na ipangaral ang salita ng Diyos, lalo na sa mga maraming kaibigan, lalo na sa mga maraming kakilala. Ibahagi po natin ang salita ng Diyos. Let's evangelize them through the word of God. At akayin po natin sila na punta sa church at dadalo sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga magulang, mga kapatid, sabi ko kanina, ang paglago ay hindi po nakukuha sa isang araw lang, hindi po nakukuha sa isang gabi lang. Maraming proseso ang pagdadaanan. At hindi rin nakukuha sa mga strategy o mga gimmick na gagawin po natin, but it's about faithfulness to biblical principles. So for us to grow in Christ, let's devote ourselves in God's Word, devote ourselves in genuine fellowship, devote ourselves in passionated and prayer. We must be a Christ-centered worshiper, devote ourselves in radical generosity, and let's devote ourselves
and consistent evangelism. At kapag patuloy po natin ginagawa ang mga ito, mga kapatid, kikilos ang Panginoon at mabuksan ang pintuan ng ating paglago at hindi tayo maging unano o bonsai na Kristiyano. Amen? Amen. So, sinong gusto maging bonsai dyan? Ako nga na mapandak, nahihirapan ako. How much more yung unano, di ba? Hindi maganda. Pero may silbi dun yung maliit, may silbi din yung matangkad. But in spiritual matter, mga kapatid, naisin po sana natin na laging malago sa ating paglilingkuran, sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Well, hindi naman po kailan na mayroon din time na tayo ay dadaan sa mga maraming pagsubok at yun ang dahilan kung bakit bumababa ang ating spiritual life. But we pray na sa mga ganong sitwasyon, hayaan po natin na ang Diyos ang kikilos sa ating mga buhay at ang Diyos ang magtataas sa atin. Dahil hindi po natin kayang itaas ang ating mga sarili. Walang makagagawa nito kundi ang ating Panginoon lang. Amen? So yan ang mensahe ng Panginoong Diyos sa araw na ito. Dumako